Nagulat ang lahat, lalo na si Mr. Cao, sa biglaan at dramatikong pagpasok ni Lin Xin. Bahagyang itinaas ni Xia Yuxian ang kanyang ulo, bakas pa rin sa kanyang mukha ang matinding kalungkutan. Mahinang binigkas niya ang pangalan ni Lin Xin. Galit na itinuro ni Mr. Cao si Lin Xin. Ikaw na naman. Wala ka talagang silbi. Sigaw niya. Sumigaw siya ng, security. Paalisan ang taong to agad. Ngunit mahinahong sinabi ng manager. Mr. Cao, siya po ang security guard. Siya lang ang naka-duty sa night shift dito sa Yanjiang Museum. Nagulat si Mr. Cao nang marinig na si Lin Xin lang pala ang natitirang empleyado ng museo sa gabing iyon. Walang ibang makakatulong sa kanya, kaya't agad siyang sumugod kay Lin Xin at sinubukang sipain ito. Ngunit hindi tumama ang sipa niya. Sa halip, isang malakas na suntok ang bumagsak sa mukha ni Mr. Cao, at napalugmok ito sa sahig. Damyugo ang kanyang bibig, at galit na galit siyang sumigaw. Walang hiya ka. Anong karapatan mong saktan ako? Sisibakan kita, kakasuhaan, ikukulong. Ngunit hindi siya pinansin ni Lin Xin. Sa halip, lumapit ito kay Xia Yuxian, hinawakan ang kanyang pisngi, at pinunasan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mukha. Biglang napaatras si Xia Yuxian, nahihiya sa ginawa ni Lin Xin. Nagtaka ang mga magulang niya. Xuan, kilala mo ba ang lalaking yan? Tanong ng ina. Mabilis na sagot ni Xia Yuxian, Lin Xin ang pangalan niya. Kaklase ko siya sa high school. Nagtaas ng kilay si Director Xia. Kaklase mo, bata ka pa, dapat ay nasa unibersidad ka pa ngayon, hindi nagtatrabaho bilang security guard. Naiintindihan mo ba? Hindi sumagot si Lin Xin, abala ito sa pagbasa ng kontrata. Dagdag ni Director Xia, dahil mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, palalampasan ko na lang ito. Pero mag-sorry ka kay Mr. Cao at bayaran mo ang dapat bayaran. Sa halip na sumunod, walang pag-aalinlang ang pinunit ni Lin Xin ang kontrata sa maraming piraso. Nanlaki ang mata ng lahat sa pagkabigla. Nagmadaling pulutin ni Director Xia ang mga piraso ng papel habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Galit na galit si Mr. Cao. Ano ba yan? Akala mo ba makakabayad ka ng 1 bilyon, ha? Isa kang hamak na security guard. Kung kaya mong bayaran yan, lulunukin ko ang mga sinabi ko. Ngunit malamig ang sagot ni Lin Xin. Tama na, yung huling nagsabi niyan, natalo at hindi tumyupad. Wala na akong tiwala sa mga sinasabi nyo. Habang patuloy ang sigawan ni Mr. Cao, lumapit ang ina ni Xia Yuxian sa kanyang anak at mahinang nagtanong. Xuan, mayaman ba talaga ang kaklase mo? Diretsong sagot ni Xia Yuxian, hindi ko rin sigurado. Hindi na makatiis si Mr. Cao. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Chenzi. Hoy, Chenzi, may gulo dito sa Yanjiang Museum. Magdala ka ng mga tao, agad-agad. Nagulat si Director Xia sa pagtawag ni Mr. Cao. Samantalang sa isipan ni Xia Yuxian. Lin Xin, anong ginagawa mo rito? Hindi ka dapat nandito. Lumapit si Director Xia kay Lin Xin. Diretsuhin na natin. Malinaw na si Mr. Lin ay nandito rin para kay Xuan. Kung kaya mong garantyahan ang 1 bilyon, na may hindi bababa sa 500 milyon ngayon din, ibibigay ko sa iyo ang museo at si Xuan. Nagalit si Mr. Cao sa narinig, ngunit nagpatuloy si Director Xia. Pero kung hindi mo kaya, tutuloy kami sa dating usapan. Si Mr. Cao ay magbabayad ng 600 milyon, at magbibigay ng 100 milyon kaagad. Lahat mapupunta sa kanya. Ngumiti si Lin Xin. Magaling, matandang matalino ka. Inabot ng manager ang bagong kontrata kay Lin Xin. Mr. Lin, ito na ang bagong kontrata. Maliban sa pangalan at halaga, pareho pa rin ito ng dating dokumento. Tahimik na binasa ni Lin Xin ang kontrata, at sa kanyang isip. Mahaba ito, libu-libong salita, pero sa totoo lang, iisa lang ang ibig sabihin nito, ibinenta mo ang anak mong babae. Galit na sinabi ni Mr. Cao. Makinig ka, hindi ka basta pwedeng sabihing may pera ka at tatakbo na lang.
Paparating na ang mga tao ko, at hindi sila hihinto hanggat di ka napipilayan. Pero patuloy pa rin sa pagbabasa si Lin Zin. Naiinis niyang naisip. Putik, bakit ba ako laging naiinis? Nakakainis talaga. Ang weird. Natahimik siya sandali, napatingin sa isang painting. Ang araw ay palubog sa mga willow, ang hangin ng taglagas ay umiihip sa kanto. Basang-basa ang kwelyo ko sa luha. Nilapitan niya ang painting at hinawakan ito. Ito ang tunay na diwa ng artifact. Napatingin ang lahat sa kanya, walang makapagsalita. Hindi nila alam kung ano ang ginagawa ni Lin Zin. Pagkatapos tumingin sa painting, humarap si Lin Zin sa kanila. Itinaas niya ang kamay at malakas na sinabi. Binabago ko ang kontrata. Lumapit siya sa manager. Hoy, ikaw na nakasalamin, makinig at itala mo to. Agad siyang pinigilan ng manager. Mr. Lin, hindi mo pwedeng basta-basta baguhin ang kontrata. Sumingit si Director Sia, huwag na natin galawin ang presyo. Hindi pwedeng bawasan kahit isang sentimo. Ngunit seryosong itinuro ni Lin Zin ang mga artifacts sa likod niya at mariing sinabi. Ang 1 bilyon ay para sa pagbili ng museo lang. Hindi kasama ang mga artifacts sa loob. Nagulat sina Mr. Cao, Director Sia, at ang ina ni Sia Yakshuan. Ipinaliwanag ni Lin Zin, ang painting na ito, at lahat ng artifact sa museum, ay mga yaman na hindi kayang sukatin sa pera. Kaya't mananatili ang mga ito sa pagmamay-ari ng pamilya Sia. Namula si Sia Yakshuan, hindi dahil sa hiya, kundi sa paghanga sa matatalino at makatuwirang sinabi ni Lin Zin. Lumapit si Lin Zin sa tabi ni Sia Yakshuan at sinabi nito kina Mr. Cao at sa mga magulang ni Sia Yakshuan. Iginagalang at tunay na minamahal ni Sia Yakshuan ang mga artifact na ito, kaya buong tiwala kong ipinagkakalob sa kanya ang lahat ng karapatang gamitin at pamahalaan ng museo, pati na ang mga artifact na narito. Naguguluhan ngunit may halong kaba, nagsalita si Sia Yakshuan. Ako ang may pinakamalaking bahagi ng pagmamay-ari, at may ganap na kapangyarihang magdesisyon. Ibig sabihin, ako na ang tunay na may-ari ng Yanjiang Museum. Sa pangalan ko mismo nakasulat ang kontrata. Humarap si Lin Zin kay Sia Yakshuan, at sa kalmadong tinig ay sinabi niya. Kung sakaling mangailangan ng pera ang museo sa hinaharap, lumapit ka lang sa akin. At kung may problema kang kakaharapin, huwag kang mag-atubiling lumapit. Nandito lang ako para tumulong. Dahil sa romantikong tagpong iyon, agad tumaas ng 20% ang favorability ni Sia Yakshuan kay Lin Zin. Sabay noon, hindi na siya nagdalawang isip at agad nang nagbayad si Lin Zin ng 1 bilyong piso upang tuluyan ng bilhin ang Yanjiang Museum. Napanganga sa sobrang pagkabigla ang tatlong naroon, ang mga magulang ni Sia Yakshuan at si Mr. Cao, dahil hindi sila makapaniwalang si Lin Zin ay basta na lang naglabas ng buong 1 bilyon. Si Mr. Cao ay biglang nanginig sa sobrang pagkagulat at takot. Sa kanyang isipan ay umalingaw ang isang nakakakilabot na pag-unawa. Kayang-kaya niyang ilabas ang 1 bilyon sa isang iglap. Nakakapanlumo ang yaman ng taong ito. Nilapitan ni Sia Yakshuan si Lin Zin, bahagyang naiilang at nanginginig ang tinig habang nagtatanong. Bakit mo ginagawa to? Natahimik sandali si Lin Zin. Samantalang ang manager ay hindi makapaniwala sa laki ng halagang kanyang nasaksihan, halos manlaki ang mga mata niya sa sobrang gulat. Ngumiti si Lin Zin habang nakatingin kay Sia Yakshuan at sinabi ng may damdamin. Naalala mo ba, sinabi kong babawiin ko ang lahat ng artifact ng China na nawawala sa ibang bansa. Ang mga artifact na ito ay hindi basta-basta paninda, mga pambansang kayamanan ito ng mamamayan ng Wugu. Hindi ito dapat ipagpalit o ibenta na parang ordinaryong kalakal. Galit na ipinatong ni Mr. Cao ang kamay sa lamesa at malakas na sinabi kay Lin Zin. Akala mo ba dahil nabili mo ang Yanjiang Museum ay espesyal ka na? Ang kabuuang halaga ng mga koleksyon dito ay hindi man lang aabot ng 500 milyon, tapos may lakas ka ng loob na magyabang na gusto mong bawiin ang mga artipaktong nasa ibang bansa. Kung talagang magaling ka,
Sumali ka sa auction sa Daiwa sa susunod na buwan. Doon ibebenta ang matagal nang nawawalang 10,000 Rivers and Mountains map, at ang Glass Guanyin statue. Bawat isa, higit 1 bilyon ang halaga. Kung talagang mayaman ka, ipakita mo. Ngumiti lang si Lin Xin at sinabing, ayos, hintayin mo. Kung sino ang hindi sisipot, siya ang duwag. Pagkasabi nito, mabilis na hinayla ni Mr. Cao ang kanyang assistant at nagmamadali silang lumabas ng museum. Sa labas, tanong ng kanyang assistant, Mr. Cao, gagantihan po ba natin siya? Nap-icon si Mr. Cao at padabog na sagot. Anong silbi niyan? Alis na tayo. Pero sa isip niya, sinumang kayang basta na lang maglabas ng 1 bilyon, ako na si Cao Jun, susuko na. Habang naglalakad, biglang tumunog ang cellphone niya. Si Mr. Kamida ang tumatawag. Agad niya itong sinagot. Mr. Cao, naayos mo na ba ang pagbili ng museum gaya ng napagkasunduan? Para sa East Asia Artifact Collection Plan, ng Kamida Zaibatso, mahalagang hakbang ito. Pinagpapawisan na si Mr. Cao, at nanginginig na sagot niya. Pasensya na po, Mr. Kamida. Maayos na sana ang lahat, malapit na naming makuha ang museum, pero biglang may batang inchik na sumulpat at inagaw ang deal. Pero wag po kayong mag-alala, naimbitahan ko na siya sa auction sa susunod na buwan. Doon niyo po siya personal na mapapahiya at mapapasuko. Napangiti lang si Mr. Kamida habang hawak-hawak ang isang dragon statue. Mukhang magiging kawili-wili yan, sabi nga sa kasabihang Chino. Ang tunay na dragon, hindi takot sa apoy. Kung para sa'yo yan, babalik at babalik din yan sa'yo. Napatawa si Mr. Cao. Akala ko ang kasabihan ay ang tunay na ginto, di natitinag sa apoy, pero pareho lang. Sa susunod na buwan, sasamahan ko kayo, Mr. Kamida, at ako na mismo ang makakakita ng galing ninyo. Sa loob ng museum, sinabi ni Director Sia, simula ngayon, dahil sa pirmahang ito, si Mr. Lin na ang pinakamalaking at tanging shareholder ng Yanjiang Museum. Sabay sabing, maraming salamat, Mr. Lin, sa pagsadyap mo sa pamilya Sia sa kapahamakan. Nagpasalamat din ang ina ni Sia Yakshuan. Talagang maraming salamat, Mr. Lin. Sabay alok pa niya, gusto mo bang sumama sa amin maghapunan ng kaunti sa Haoan Hotel? Masayang dagdag ni Director Sia. Zushuan, uminom ka ng ilang baso kasama si Mr. Lin. Pero mabilis na tumanggi si Lin Xin habang tumalikod. Hindi na po, may night shift pa ako. Kayo na lang pong mag-enjoy. Nagulat ang mag-asawa sa sinabi ni Lin Xin, dahil wala naman silang binigay na duty para dito. Napatawa na lang si Sia Yakshuan sa simpleng ugali ni Lin Xin. Sa sandaling iyon, tumaas ng 10% ang favorability niya. Pagkatapos ng usapan, bumaba na sila mula sa second floor. Mabilis na humabol si Sia Yakshuan kay Lin Xin at nagtanong, Lin Xin, seryoso ka bang pupunta sa Daiwa County sa susunod na buwan? Diretsyong sagot ni Lin Xin. Siyempre, mukha ba akong taong nagbibiro? Agad namang nagpakyut si Sia Yakshuan at ngumiti. Sama mo naman ako, sabay tayong pumunta, pwede ba? Kinabukasan, maganda ang panahon at maliwanag ang sikat ng araw. Habang humihikab, pumasok si Lin Xin sa classroom. Sa isip niya, kagabi, ako ang naka-duty sa museo, at sinamahan pa ako ni Sia Yakshuan ng kalahating gabi. Pero sa bandang huli, nakatulog siya ng hindi inaasahan. Namula si Lin Xin habang pinagmamasdan ng mahimbing na natutulog na si Sia Yakshuan. Hindi niya mapigilan ang pamumula, ang ganda niya kahit natutulog, nakakabighani sa kahit anong anggulo. Habang pilit niyang pinipigilan ang pag-idlip, naisip niya, 2 oras lang ang tulog ko. Sobrang pagod ko na. Sa sandaling iyon, lumapit sina Luo Yaxi at Liu Yiking. Nag-aalalang tanong ni Luo Yaxi, Lin Xin, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nakatulog kagabi? Tahimik lang si Lin Xin habang tinitigan siya ng parehong nag-aalalang si Liu Yiking. Habang sila'y nag-uusap, may ilang lalaki sa gilid ang hindi mapigil ang makichismis.
Habang kumakain ng pakwan, tanong ng isa. Ano kayang meron? Sagot naman ng isa pa. Ayan na naman sila, kuha na ng popcorn. Hindi nag-atubili si Luo Yaxi at hinawakan ang pisngi ni Lin Xin, sabay sabing. Masama yan kung kulang ka sa tulog. Bakit hindi ka nalang mag-cutting at matulog sa bahay ko? Biglang sumingit si Liu Yikeng, inilapit ang kanyang dibdib sa braso ni Lin Xin, sabay sabing. Luo Yaxi, tigilan mo nga yang mga laswang mong mungkahi. Dapat inuuna natin ang klase. Lin Xin, sa tabi mo na lang ako uupo mamaya. May kaunting pakipot sa kanyang tono habang nagsalita pa siya. Pwede mong ipatong ang ulo mo sa hita ko, para sabay kang makinig at makapagpahinga. Pero biglang naging seryoso ang mukha ni Lin Xin at mahigpit niyang sinabi kay Liu Yikeng. Narito ka na naman. Hindi ba't sinabi ko na sayo? Agad namang sumabat si Liu Yikeng. Alam ko, naalala ko ang bawat salitang sinabi mo. Halos maluha na siya habang sinasabi. Pero hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Nahulog na ako ng tuluyan sayo. Hindi ko iniintindi kung mayaman ka o hindi. Inabot niya ang isang swan na gawa sa onigiri at buong puso niyang sinabi. Pwede ba tayong magsimulang muli? Sa pagkakataong ito, pangangalagaan na kita at babawiin ko ang lahat ng pagkukulang ko noon. Sa paligid nila, biglang nagsigawan at nagsipalakpakan ang mga estudyante sa kanilang narinig. Napahanga sila sa katapangan at damdaming ipinakita ni Liu Yikeng para sa taong mahal niya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi maitago ni Luo Yaxi ang inis sa reaksyon ng mga tao sa paligid. Habang masayang iniaabot ni Liu Yikeng ang ginawang paper crane, naisip niya, gumawa ka noon ng 79 na paper cranes para sa akin, pero basta ko na lang itinapon. Sigurado akong nasaktan ka ng sobra. Ngayon, itong paper crane na ako mismo ang gumawa, tiyak na maaantig ka nito. Sa itaas ng ulo ni Liu Yikeng, makikita ang kanyang kasalukuyang favorability, 86%. Napangiti si Lin Xin sa nakita at naisip, seryoso ka ba? May 86% favorability ka na nga sa ulo mo, tapos sasabihin mong lubusan mo na akong minahal. Hindi si Liu Yikeng ang tipo na naaantig lang dahil may nagiging mabait sa kanya. Kung ganun lang, edi sana matagal na siyang may boyfriend. Ang totoo, kaya ka kumikapit sa akin ngayon ay dahil hindi mo matanggap ang pagkatalo. Pagkatapos nun, tumalikod si Lin Xin at walang kahit anong sinabi kay Liu Yikeng. Dahil sa ginawa niya, natawa na lang si Luo Yaxi sa pagkabigo ni Liu Yikeng. Pagkaalis ni Lin Xin, nagtitigan ang dalawa ng masama. Pero dumating na ang kanilang propesor at malakas na sinabi. Tama na yan, balik na kayo sa mga upuan. Magsisimula na ang klase. Ilang sandali ang lumipas, natapos na rin ang klase. Masayang nag-uusap ang mga estudyante sa hallway. Sa labas ng paaralan, habang naglalakad si Lin Xin, nakakapit pa rin sa kanya ang dalawang linta. Sabi ni Luo Yaxi, Lin Xin, tahimik sa bahay namin. Makakapagpahinga ka doon ng walang istorbo. Sumagot si Liu Yikeng, may halong sarkasmo. Yaxi, seryoso. Una sa lahat, hindi naman boyfriend mo si Lin Xin. Hindi ba't bastos na basta mo siyang anyayahang matulog sa bahay mo? Kalmado namang sumagot si Luo Yaxi. Sheng Cheng, hindi mo naiintindihan. Dahil nga may special, kaming ugnayan ni Lin Xin, kaya ko siya iniimbita. Wala naman siyang kasintahan ngayon. Ay oo nga pala, ex ka nga pala niya, di ba? Huwag kang mag-alala, aalagaan ko siya ng mabuti. Tama ba, Lin Xin? Napapawisan na lang si Lin Xin sa sobrang hiya sa ginagawa ng dalawa. Hindi pa natatapos ang argumento, dagdag pa ni Liu Yikeng. Nako, nagbibiro lang naman kami ni Lin Xin. Di ba, Lin Xin? Kahit noong nakaraan, tinulungan mo pa nga ako. Ngumiti si Luo Yaxi, tumingin kay Lin Xin at sinabi. Oo nga, sobrang bait ni Lin Xin. Tinutulungan niya pati mga napapahamak na pas ang galas sa kalye. Pero Cheng Cheng, alam mo bang may kasabihan? Ang mabuting kabayo, hindi na kumakain ng damong kinain na niya. Kaya kung ex na masyadong dikit, nakakahiya na yan, di ba?
Sumagot si Liu Yikeng. Salamat sa concern, Mu Yaxi. Pero may narinig din akong kasabihan, ang kuneho, hindi raw kumakain ng damo malapit sa lungga niya. Pero damo lang din naman yun, kaya bakit hindi piliin yung pinakamasarap? Sa sobrang ingay nila, napapatingin na sa kanila ang mga estudyante sa paligid. Maya-maya pa, isang malakas na tunog ng kotse ang narinig. Napalingon ang lahat. Si Lin Xin, nahihilo na at nanlalabo ang mata, biglang nagsalita. Bahala na kayong magtalo, pero huwag niyo na akong idamay. Ayoko maging sikat sa school dahil sa gulo niyong dalawa. Sa eksaktong sandaling iyon, dumating si Cha Cha, sakay ng mamahaling kotse na binili ni Lin Xin para sa kanya. Pagkadaan ng kotse, agad siyang bumaba at hinayla si Lin Xin palayo sa dalawang nakakapit sa kanya. Nagulat si Lin Xin at napansin na lang niyang nakahiga na siya sa napakalambot na hita ni Cha Cha. Nang makita niya kung sino yun, namula siya at tuwang-tuwang binanggit. Cha Cha, nag-aalalang tanong ni Cha Cha. Brother Lin Xin, nasaktan ka ba? Habang patuloy sa pagtakbo ang sasakyan, sumagot si Lin Xin. Aalis na ako, babangon na ako. Pero sabi ni Cha Cha, walang madali, humiga ka lang muna dyan. Hindi na tumanggi si Lin Xin at tuluyan ng nerlak sa kondongan ni Cha Cha. Damang-dama niya ang init at lamang nito. Salamat, dumating ka ng sakto, Cha Cha. Ngumiti si Cha Cha at sabay sabing, isang puntos para sa akin, ha? Masayang tumugon si Lin Xin. Siyempre naman, habang papalayo ang kotse, gulat na gulat si Liu Yikeng. Sino yung babaeng yun? Basta na lang inagaw si Lin Xin sa harap ng lahat. Nagkagulo rin ang mga tao sa paligid. Grabe, yung kotse kanina parang Ferrari LF. Nagkakahalaga ng 30 million yun. Hindi ba simplang dati si Lin Xin? Paano siya nakadiskarte sa mayamang babae? Baka anak ng mayamang pamilya. Nakakainggit naman. Samantalang si Liu Yikeng halos mapuno na ng galit ang dibdib niya. Ayun na naman. Nung nalaman nilang may pera si Lin Xin, biglang lumapit lahat ng pok-pok. Nakakainis. Kalma namang sumagot si Luo Yaxi. Dati, binaliwala mo lang si Lin Xin. Ngayon, hindi mo na siya kaya. Nagsisisi ka na ba? Sorry, huli na para dyan. Nagulat si Liu Yikeng at seryosong sumagot. Huwag kang masyadong mayabang, Luo Yaxi. Ang babae kanina, mayaman yun, mas mayaman pa sa ating dalawa. Kung may bago man si Lin Xin, tiyak na siya yun, hindi ikaw. Ngunit ngumiti lang si Luo Yaxi at inilapat ang kanyang daliri sa labi. Si Lin Xin at ako, may totoong progreso. Hindi tulad ng mga flashy tram, na yan. Halos mapuno ng galit si Liu Yikeng at sumigaw. Ano raw? Anong klaseng progress, ang tinutukoy mo? Lumapit siya, hinawakan ang kamay ni Luo Yaxi, at pasiga na tanong. Ano bang ginagawa niyo ni Lin Xin ha? Ngunit ngumiti lang si Luo Yaxi at sinabing. Gusto mong malaman, secret, paalam. Sabay lakad palayo habang natatawa. Naiwang nakayuko si Liu Yikeng sa gitna ng daan. Nagyayabang lang siya, hindi ako naniniwala. Pero, kung sobrang inosente ni Lin Xin, sa dami ng umaatake sa kanya, hanggang kailan kaya siya tatagal? Tinapakan niya ang onigiri na siya mismo ang gumawa at mahigpit na sinabi. Hindi na ako pwedeng magpahuli. Ako ang ex-girlfriend ni Lin Xin. Alam ko ang gusto niya, ako lang ang nararapat sa kanya. Sa sandaling iyon, tumaas ng 5% ang favorability niya. Naabot na ni Liu Yikeng ang 70% favorability. Nagulat si Lin Xin nang biglang nag-pop up ang system. Favorability ni Liu Yikeng 70%. First stage of counterattack completed. Nagamit 800,000 counterattack gold. Refund 80,000 yuan. Transferred to your personal account. Ano to? Si Liu Yikeng, sinasaktan niya ang sarili niya para lang sa counterattack. Kasabay nito, tumunog ulit ang system. Congratulations! Nadagdagan ng isa ang lahat ng stats. Tumaas ang strength, agility, constitution, at intelligence ni Lin Xin.
Tuwang-tuwa siya sa nangyayari, pero hindi pa roon natapos ang gantimpala. Reward, pumili ng 3 skills. Available, B rank, Marathon Mastery. B rank, Swimming Mastery. D rank, Dancing Mastery. Naisip ni Lin Zin, mababa ang level ng mga skill ngayon. Baka dahil ito sa counterattack reward. Ramdam ko ang pag-angat ng katawan ko, pero wala akong kailangan sa marathon. Pinili niya ang Swimming Mastery. Biglang bumuhos sa isip niya ang kaalaman sa paglangoy. Ramdam niya ang lakas sa kanyang dibdib, likod, at braso. Sa malayo, may isang taong nanunood sa kanya gamit ang binoculars. Tahimik ang president, nakamasid mula sa malayo. Lumapit ang isang babae at, namumula, mahina niyang sinabi. President, magsisimula na po ang meeting. Sa mahabang lamesa, nakaupo ang mga tao habang masaya silang nagkukwentuhan. Sabi ng isa, may isa na namang malaking balita. Pareho pa rin ang pangunahing trio, sina Lin Zin, Liu Yikeng, at Luo Yaxi. Sagot ng isa, grabe ang drama ng mga yan. Sambit pa ng isa, ngayon naman, may bigla na lang lumitaw na White Knight, at sinagip ang male lead. Ha! Totoo ba yan? Ganon ka-exciting. Tanong pa ng isa, tila sabik sa chismis. Sayang, wala ako ro nung nangyari, dagdag pa ng isa pang estudyante na tila may panghihinayang. Habang pinakikinggan ito ng university president, hindi niya mapigilan ang sarili at nagngit-ngit sa sobrang inis kay Lin Zin. Sabay lakad niya papunta sa harap ng silid, tumayo sa gitna ng lamesa, at sinimulan na ang pagpupulong. Mariin niyang sinabi, ang Yanjiang University ay kilala bilang isa sa mga pinakamahusay pagdating sa kalidad ng edukasyon at masiglang kapaligiran sa campus. Pero ilang minuto lang ang nakalipas, may lalaking nasangkot sa gulo kasama ang 2 babae sa loob ng campus, at sobrang gulo talaga ng eksena. Ang mas masahol pa, nakikisama pa sila sa mga outsider, na kung umasta ay parang sila ang may-ari ng campus, nagpapatakbo ng mabilis na parang kerista. Pagkatapos ay tumingin ang president kay Ginoong Zhu at tinanong, Zhu, hindi ba mula sa inyong Department of Literature ang mga taong ito? Nagulat si Mr. Zhu at agad na sumagot, opo, sir. Ang lalaking yun ay si Lin Zin, at ang babae naman ay. Hindi na natapos ni Ginoong Zhu ang kanyang sasabihin dahil agad siyang pinutol ng president. Sabi nito, palagi kang pinupuri sa akin ng dating presidente. Aniya, si Zhu mula sa Department of Literature ay masipag, responsable, mabilis kumilos, at maaasahan sa lahat ng bagay, kaya naman mataas ang inaasahan ko sayo. Mabilis na yumuko si Ginoong Zhu bilang paggalang at agad na nagpasalamat. Maraming salamat po sa tiwala, Mr. President. Ang inasal ni Lin Zin ay labis na nakakahiya. Agad ko po siyang didisiplinahin. Ngumiti ang presidente at mahinahong sinabi. Hindi na kailangang umabot sa ganon. Nandito ang Student Council para pagsilbihan ang lahat ng estudyante. Basta't taos puso niyang itama ang kanyang pagkakamali at mangakong hindi na ito mauulit, ayos na tayo roon, hindi ba? Agad na tumanggaw si Mr. Zhu. Tama po kayo, aasikasuhin ko na ito ngayon. Makalipas ang ilang oras, sumapit na ang hapon. Nasa gilid ng swimming pool si Lin Zin, kasama ang isang lalaki. Reklamo ng lalaki, grabe ang Student Council, sobra sila. Hindi lang ikaw pinagsabihan, pinilit ka pa nilang maglinis ng swimming pool buong semester. Ngumiti lang si Lin Zin at kalmadong sinabi, ayos lang yan. Totoo namang lumabag sa patakaran ng paaralan ang kaibigan kong nagpatakbo ng mabilis sa loob ng campus. Mukhang may isusunod pang sasabihin ang lalaki pero agad siyang pinutol ni Lin Zin. Okay na rin ang parusang ito. Sa dami ng babaeng naliligo sa pool, masayang maglinis habang pinapanood sila.